Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Hindi po kanais-nais ang ating balita para po sa mga DDS. Breaking news po ito, Vice President Sara Duterte na-impeach na po. Na-impeach na po sa House of Representatives. Kanina lang po, minuto lang po ang nakalipas. Nakakuha po sila ng 215 votes. Ang kailangan lang po nila is 102 votes. Pero 215 votes po ang nakuha nila. Sana po mai-release itong mga pangalan, listahan ng mga bumoto. Itong 215 votes. So ngayon po itatransmit na po ito sa Senate. At doon na po lilitisin si Vice President. Pero pwede naman siyang hindi umattend dito. Kung gusto niya, no, ang aattend lang doon ay yung mga defense lawyer ni BP Sara. Kasi nung impeachment ni Erap, hindi naman umaattend si Erap, yung mga abogado lang niya. Ewan ko lang kung anong klase sa impeachment sa Vice President. So, ang magiging prosecutor ng House of Representatives o ng gustong magpa-impeach kay BP Sara ay itong si De Lima II, si Luis Tro, sa mga lalaki na congressman. Ito po yung mga congressman sa Quadcom, mga lawyer doon. Yung mga chairman, hindi mga lawyer yun eh. Yung mga vice chairman lang yata mga lawyer doon. Luis Tro, si Akop yata, Chua, Rodriguez, Bolongan ba yun? Bolongan. Parang ganon. Parang 6 yata na prosecutor. 5 lang yata yung nabanggit ko. Nakalimutan ko ng iba. Hindi ko lang sigurado yung mga nababanggit ko. Pero si Luis Tro, si Chua, sigurado ako, si Gutierrez, Bolongan. So, yun po yung magiging prosecutor. At haharapin po ito ng defense lawyer ng ating Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang alam kung a-attend dyan si Vice President Sara Duterte. Kasi nung impeachment ni Erap, wala naman si Erap doon. Ang nandun lang mga lawyer ni Erap. Yun lang ang nagtatanggol. Hindi ko nakita po si Erap doon na umattend. No. Hindi ko alam kung anong klase ang impeachment sa Vice President, pero sa President tandang-tanda ko yon, hindi naman umaatin si Erap doon. Ewan ko lang sa Vice President kung kailangang umaten ni BP Sara or pwede naman yung mga lawyer niya lang ang humarap doon. So, pag na-transmit na to sa Senate, 23 na lang ang senators. Wala na kasi si Angara, nasa Department of Agriculture na, di ba? Ang kailangan na boto para ma-impeach si BP Sara ay 16, kung sa 24, no? 16. Ang kailangan lang ni BP Sara para hindi siya ma-impeach ay 8. Makakuha lang siya ng 8 boto, hindi na siya mai-impeach. Ano kaya magiging reaction dito ng Iglesia ni Cristo? Sana magbigay ng pahayag ang Iglesia ni Cristo at sana magsagawa pa rin ng protesta laban po rito sa impeachment kay BP Sara. At hintayin din natin, of course, mismo si BP Sara kung anong magiging reaction niya. Pero meron na siyang initial reaction nakaraan na mas maganda ito, mas pabor sa kanya ito para malaman ng taong bayan yung kanilang ebidensya, para mahimay din ng taong bayan kung ang impeachment complaint ba nila ay nagsasabi ng totoo o makatotohanan ba or akusasyon lang, bintang lang, wala namang ebidensya. Parang ang tatanggapin po o parang ang hihimayin, lilitisin po na impeachment complaint ay yung 1, 2, 3 noong yung mga isinampa po noong December. Yun po ang parang tatalakayin doon o didinggin sa Senate, no?
Dito po sa 200 votes, 215 votes, mga kinain na ito. Kinain na po ng bulok na sistema dyan po sa Kamara. Sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, ito'y pinakambulok na institusyon sa Pilipinas. Hindi naman lahat, no? Pero meron pang mga halos 100 na matitino. Mas marami lang nga ang mga bulok dyan. Kasi mga natatakot siguro po ito eh. Natatakot sila kay VP Sara na pag naging presidente, si VP Sara, kasi nga tapat maglingkod. Ang gusto siguro nila, ang mga pinuno ay mga korap. Yan siguro. Yan siguro ang gusto nila. Naranasan nila yung pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan hindi sila nakaporma, binantayan ang mga magnanakaw, 'di ba? Nagkaroon ng PAAC, Presidential Anti-Corruption, 'di ba? Tas tinanggal yan pagkaupo ni Bongbong Marcos, Executive Number 1, tinanggal yan, yung Presidential Anti-Corruption. Alam nyo na bakit tinanggal. 'Di ba? Hindi sila ayaw siguro nila kay VP Sara. Yung mga evil yung mga evil, ayaw nila. Kasi hindi sila makakaporma. Babantayan talaga sila, hindi sila makakapag-corrupt. Yan 'yon. Pangalawa, ayaw din ito ng mga aktivista. Lalo na diyan sa Kamara. Ayaw din po nila dahil kapag si Vice President Sara Duterte ang naging presidente, tiyak, sigurado, tatapusin sila. Tatapusin po sila. Tinapos na sila sa Davao eh. Naging insurgency free na ang Davao. Ibig sabihin, talagang may experience na sila na kinalaban sila ni Vice President Sara Duterte. Kaya takot na takot. Lalo na nakita ko pa si Castro kanina, ang lakas ng palakpak. Yung ngiti, talagang ang laki ng ngiti, abot hanggang tenga. Tuwang-tuwa yung tatlong magkakatabi doon na komunista. Tuwang-tuwa sila. Pero ang mas pinakatuwa, yung convicted na kidnapper, ang lakas ng palakpak at ang laki ng ngiti. Tuwang-tuwa po yung convicted child abuser and kidnapper. Human trafficker. Convicted na po yan. Hindi natin malaman kung anong klaseng gobyerno tayo. Once na convicted, siguro dapat tinatanggal na, di po ba? Ngayon, kung wala pa namang conviction, may nagsampa lang ng reklamo, wala pang hatol ang korte, pwede pa. Pero kung hinatulan na, dapat tanggalin na. Kahit sabihin natin, mayroon pa namang apila, mayroon pa namang Court of Appeal, no? Kapag natalo siya ron, pwede pa siyang pumunta ng Supreme Court. Ay, nako. Sa ngayon, nagtatagumpay ang mga evil, pero sana manaig ang katotohanan. Tayo kasi naniniwala na ito'y ginagawa lang kay VP Sara dahil mayroon talagang nag-aambisyon, at sigurado ko na yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi daw siya pabor dito sa impeachment, wala naman itong maitutulong sa kahit isang naghihirap na kababayan nating mamamayang Pilipino, kahit isa. Wala raw itong maitutulong kuno. Alam nyo, ang presidente nakikita ko, panay lang ang linis ng katawan niya. Panay lang ang iwas pusoy. Panay lang naglilinis sa sarili. Pero, ito ba'y kasama sa plano niya? Ng presidente? Kasama ba siya dito sa mga nagplano
tas sasabihin niya kunwari hindi siya pabor? Bakit? Natatakot ba ang ating presidente na kung maging presidente si Vice President Sara Duterte ay masilip yung mga korupsyon? Ay nagtatanong lang po tayo. Wala po tayong pinagbibintangan, inaakusahan. Eh, siguro naman libre ang magtanong at wala naman sigurong kaparusahan niya. Nagtatanong tayo. Ayaw niya bang maging Vice President si VP Sara? Dahil kapag naging President ay ayaw niya bang maging President ang ating VP Sara? Dahil kapag naging President na si VP Sara ay masilip yung mga korupsyon. Ganun po ba? At ang gusto niya yung pinsan niya ang maupo para walang sumilip sa mga dumi na ginawa nila. Hanggang dito na lang po. Ipagdasal na lang po natin ang ating Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa panonood. See you po next time. Bye-bye.